Sinabayan ng kilos protesta ng mga militanteng grupo sa labas ng Camp Aguinaldo ang opisyal na pagbubukas ng balikatan exercises sa pagitan ng mga tropa ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Tinututulan nila ang ginagawang pagsasanay. Tinuliksa naman ni Makabayan Bloc lawmaker Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang military exercises. Anya, nagsisilbing pagsasanay sa isang gyera ang balikatan. Dagdag pa ng mambabatas, pinalalala rin ang tensyon sa rehiyon ng pagdedeploy ng missiles malapit sa pinagtatalunang teritoryo. Nakakaalarma rin na ginagawa umanong bihag ang Pilipinas sa geopolitical game sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ayon naman sa isang geopolitical analyst, maipakikita sa joint exercises ang pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon na may magkakapareho ng prinsipyo at layunin. That is what we're ensuring. We're diversifying our economic options, strengthening our defense. And I think the clarity, as I've mentioned, is very consistent. That we are merely defending what is rightfully ours based on international law. Ipinaliwanag naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi pakikipagdigmaan ang layunin ng balikatan. Bagkus upang mapaigting ang kapasidad ng bansa. War is not on the table. War is not one of the instruments of national policy of the Philippines. Just because we have balikatan doesn't mean we're going to go to war. The only way to preserve peace is to have a strong deterrence capability. Giit pa nito, bago pa man tumindi ang tensyon sa South China o West Philippine Sea, nagsasagawa na ang Pilipinas at Amerika ng balikatan. Bukod sa libu-libong sundalo ng Pilipinas at Amerika, may mga kinatawan din ng 14 na bansa sa balikatan bilang observers. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.